Naimbag nga aldaw kenyayo, aming kakabsat and welcome. So, tuloy lang po ang buhay at malapit na po ang midterm election sa Mayo. Silipin naman natin kung ano ang bago sa mga survey results. At naglabas po ng bagong survey ang Pulse Asia. Pero bago po natin basahin kung sino ang nakapasok sa Magic 12, balik po muna tayo sa nakaraang survey ng Pulse Asia para makita natin kung sino ang pumasok that time. At sila ay sina Erwin Tulfo, number 1, number 2, Bongo, number 3, Tito Soto, number 4, Ben Tulfo, number 5, Pia Cayetano, number 6, Bong Revilla, number 7, Amy Marcos, number 8, Ping Lacson, number 9, Willie Revillame, number 10, Bato de la Rosa, number 11, Abby Binay, and number 12, Manny Pacquiao. Napanatili kaya nila ang kanilang standing dito sa pinakabagong Pulse Asia Survey? Ito po ay ginawa noong February 20 to 26, 2025. And as usual, umpisa tayo sa baba, going up to top number 1. Nag-aagawan po sa pwestong number 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Bakit 13? Kasi baka may maligwak pa sa kanila sa Magic 12. Sila po ay sina Abby Binay, Lito Lapid, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Camille Villar, and Ping Lacson. Sa slot na 5 to 11, iisang pangalan lang po, si Ben Tulfo. Ibig sabihin, pwede siyang mapunta sa 5 or 6 or 7 hanggang 11. Magtutunggali naman sa slot number 4 to 9, si Bato de la Rosa at si Willie Revillame. Palitan naman ng pwesto sa slot number 3 to 6, si Bong Revilla at si Tito Soto. At sa ranking na 1 and 2, alin sa dalawa? Kay Erwin Tulfo at kay Bongo. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang percentage points, ito po ang Magic 12. Ayon po yan sa Pulse Asia. Kaya ko po binasa yung nakaraang resulta ng Pulse Asia para ang pagkukumparahan natin ay parehong survey firm. Hindi kasi magiging patas kung ang ikukumpara natin ngayon na galing sa Pulse Asia ay i-connect natin sa Tangeray, sa Okta, sa SWS, magkakaiba po ng resulta yan. So doon po sa binasa nating January result ng Pulse Asia, ganun pa din ba ngayong February edition ng kanilang survey? So kung ang pagbabasihan niya ay ang percentage points, narito po ang kanilang ranking. At number 1, we have Bongo with 58.1%. Number 2, Erwin Tulfo with 56.6%. Nasa ikatlong pwesto naman, Tito Soto with 49%. Going down at number 4, Bong Revilla with 46.1%. Number 5, si Bato de la Rosa with 44.3%. Number 6, Willie Revillame with 42.3%. Number 7, Ben Tulfo with 40.7%. At number 8, si Manny Pacquiao with 39.9%. Number 9, Lito Lapid with 39.4%. Number 10, si Abby Binay with 37.6%. Number 11, Pia Cayetano with 37.5%. And at number 12, Camille Villar with 36.6%. At number 13, si Ping Lacson with 35.8%. At kung hinahanap nyo si Amy Marcos, siya ay nasa slot number 14 with 30.9%. Ito pong number 13 and number 14, si Ping at saka si Amy, pwede pa pong makasulot yan. So ayan po, ang bagong number 1 ayon sa Pulse Asia ay si Bongo. Again, ito po ay ayon sa isang survey firms. Sa iba-ibang survey firms, iba-iba rin po ang nagna-number 1. So ayan, may mga nagko-comment kasi sa akin na inilalabas ko lang daw ang mga survey results kapag nangunguna ang mga taga-alyansa ni President Bongbong Marcos. Hindi po. Kung ano talaga ang lumabas sa kanilang survey results, kahit na hindi ko sila gusto at hindi iboboto, ilalabas ko pa rin po dito para mapatunayan dun sa mga bashers na hindi po ako ang gumagawa ng mga survey. Sa bagay, ganun po talaga. Ang mga bashers, ang mga haters will always hate. So wala akong pakialam sa mga bashers and haters. So ito po, ayon sa Pulse Asia senatorial preference ngayong February, si Bongo po ang number 1.
At yung laging nasa number 1 na si Erwin Tulfo ay nasa number 2 po ayon sa survey na ito. So, aabangan naman po natin yung ibang mga survey firms sa kanilang mga bagong resulta at sino naman ang nag-number 1 sa kanilang survey results. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa bagong resulta ng Pulse Asia? Comment lang po down below.